ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 2:07 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayang hapon Western Visayas, mayang hapon syudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Martes ng edisyon kita, September 16, 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uling nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sa tanan. Ini ang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa padayon nga pagbantay nato no sa sining mga flood control project, ang Department of Public Works and Highways sa pagpamuno ni Secretary Vince Dizon, upod si ICI member no si Mayor Benji Magalong, inspect silang project dito sa area sang La Union. And then dismayag itong duha opisyal na bangod nga may nakita sila dito nga peke nga tubong ginbutang lang sa project para lang kuno abi may tubo sa katuntong nga klase ka project. Dira pa lang may pamatapos ang proyekto, nakita mo na ang mga kapalpakan. Ano pagidayan kung matapos ini? Kaya ang purpose niya sini para nga matapna ang baha. Paano matapna ang baha kung may amusin eh? So munang pila sa mga nakita ta nga dapat gid nga tutukan gid. Kag dapat nang pasabat ining mga kontraktor. Kag hindi lang mga kontraktor, pati ang mga politiko nga involved sa sining pagbaton sang kickback. Dugay na ni. Ngayon ang natukiban. Dito pag panugutan nga inabastos na kita sang mga tao nga ni. Ang kwarta nga dapat para sa pumuluyo, kinakamkam nila mga kabyanan. Samtang good news naman no sa mga taga Isla sang Boracay, magaligad ang duha ka adlaw nagbalik man kahapon no mga lapit alas 3 ang hapon ang supply sang kuryente sa Isla sang Boracay kag mga kaiping nga banwa sang Aklan. Ini ang gin-confirm sang Aklan Electric Cooperative. Samtang sa iban pagid naton nga balita, isa ka maayo nga balita. Amuning dapat nga sundo no sa mga kandidato, mga politiko bilang mahilig mangurakot, ari mahuya kamo sa tawo nga ni. Isa ka honest tricycle driver, ginbalik niya sa Gimaras ini ha. Ginbalik niya ang nakita niya nga coin purse may unod nga masobra 10,000 pesos. Makaupod naton siya karon no diri sa aton nga pagpangalagad. Atis mga storyata si sir no. Sa sining pagbalik niya sang coin purse nga may unod 10,000 oh. Sa kapigado subong pwede ya gito yay ang balon nga why na to? Pwede yan na to bulsahon, di ba? Pero ginpili niya mga kabyanan. Kudra mo bala makita, no? Dra mo bala makita kung ano ang
kaayuhan sa mga tao. May ara gid nga ti masiling naton tunto, pero may ara gid ang mga tao nga mahambal kita nga ara gid sa ila ang maayo nga batasan. Bisar nga ti ano man sila no? Bisan nga mabudlay para sa ila ang sitwasyon, mapulupinot, pero ginapili nila nga mangin maayo nga tao. Mugid na ya. Bisan ano pang inyo nga ginapangatubang subong, pilion nyo gid nga mangin maayo ka mga tao. Bisan nga ti siling ta hindi nasaktong ginahimo sa inyo. So sa dili madugay no, makaupunta karon ang aton nga bisita no via phone patch. This time magakuha kita sang report no, may program ang Department of Social Welfare and Development kay inano sa Provincial Capitol Grounds. Pauntang detalye sa report ni Janelle Bacay. Radyo Pilipinas, report. Well, mayong hapon. Nagsugod na po ang Alonsina Kabuhayan Convention and Bazaar program sa Department of Social Welfare and Development Sustainable Livelihood Program no sa may Iloilo Provincial Capitol kay nasang aga September 16 no ining programa ini sang Sustainable Livelihood Program sa DSWD sa diin gin showcase ang nagkalain-lain ng mga rehiyon ang mga nanari-sari ng mga produkto sa mga SLP beneficiaries. Halin sa food items, malong, flower pots, bags, mga panapon, kitchen utensils, furnitures, kag madamo pa, ara subong naka-display sa tubang sa provincial capital, kag ini pwede gid mabakal sa aton sini mga kauturan sa kasarangan nga presyo. No? Ini produkto sang mga SLP groups nga ginhanas sang DSWD para nga matagaan pa lang ang buhian, no? Especially mga vulnerable sectors including ang mga 4-piece beneficiaries. Si Iloilo Province Vice Governor Lian Dibuque ang nagtiglawas kay Iloilo Governor Defensor Jr. kag nag-welcome kag ina sa delegasyon nga nagtambong kay national nga event ini, no? So dinapit nga bisita in behalf ni Secretary Gatchalian amo si DSWD ASEC Edmond Monteverde kag SLP National Director Maris C. Leon, kaupod kay DSWD6 OIC Director Joselito Estember, nga mo ang nagpaathag sa mga programa sa ahensya nga tuyo magbulig sa vulnerable sector. Magalawig ang ining Kabuhayan Convention Bazaar tubtob sa September 18 kag ang Iloilo isa sa napilian nga host subong nga tuig kag ang masunod nga tuig naman iga-host ini sang Davao no ang palabuton nga Alonsina 2026. So ara subong ongoing da mga display ang mga matahom nga mga produkto nga pwede gid mabakal sa aton sini mga kauturan sa atubang sang Kapitolyo Paul. Yami ni kay isa ini ka sustainable livelihood program kag damo gid ang mga benepisyuhan sini kung magbakal ang aton mga kauturan. Ang nami kagina kay may mga testimonies no ang mga 4-piece beneficiaries kung paano sila ginbuligan, gin-training, gintagaan sang kapital daw hindi man maglayo sa mga programa sa halimbawa DTI Department of Agriculture no sa nagkalain-lain nga sektor abi ang support nga ginatag sa aton sining government ini naman iya sang DSWD kagang katuyuan sini nga matagaan sa sustainable livelihood ang aton sining mga kauturan kag ang mga 4-piece kagina kay ti sa 4-piece beneficiaries no ginasuportahan sa aton sining gobyerno paagi sa pagatag allowance ang mga ginikanan sa mga pigado naton nga kabataan hasta nga maka-graduate ini sila sa kolehiyo ti kisa problema nagka-graduate na sila pero ang ila sining mga trabaho madugay pa kag makapangita sang trabaho kag wala dira nagatapos no sa paghatag sang ayuda ang katuyuan sang DSWD kundi may aragid sang sustainability agi sa paghatag sang livelihood programs kiti may mga ginikanan po halimbawa maka-graduate na bata mo di mas stop man na ang imo nga no beneficiaryo ang imo benepisyo nga mabaton paagi sa 4-piece so challenge naman sa ila
nga kung paano masustenar ang adlaw-adlaw nga palangitan-an. So duwa ka aspeto, pagbulig sa mga vulnerable sector, kag after nga mabaton nila sang bulig, maka-conceptualize sila sang konsepto sa negosyo, ang DSWD naga-provide man sang kapital kag naga-link sang ilang mga produkto sa market para nga mabuligan sila nga mayara sila sing regular nga palangitan-an, Paul. Nami ni kiti tatlo ka adlaw may bastante nga oras aton nga mga kauturan nga pili magbakal. Gintan-aw naton kag ginapol, no? Ako personally nagtan-aw gid ko sang presyo. Kag isa nagalagaw-lagaw makita sa mga furniture shops, no? Kung mahilig ka sa mga decorative materials, halimbawa mga flower pots na na made of native nga mga items, Okay. tahom organic. May mga abaniko, kami mga kuyab to kagina nga from Mindanao nga makitaan mo tama ka colorful sang iya nga mga design. Ang ito ginang agaw atensyon ng mga Muslim costumes Filipiniana kahit isa government employee sabi nagasuksok sang Filipiniana ara da barato ang presyo kung ikumpara mo sa kung naka-display na sa mall lain ang presyo ariya direct from SLP beneficiaries sa ila sini nga mga shops gindala direct sa display dira sa may Kapitolyo. So dako-dako gawa ang diferensya kung mas barato makapili ka sa matakom nga mga items sa Paul. So kadto da kamo kung mga fashionista kamo, mahilig kamo mag-decorate sa inyong mga balay. Ara da ang may mga furnitures dito ang ina nga tama katahom kag laban-laban. Ang ako nga ginapananaw dito Paul, once maluyagan sang customer kag karon may kapital ang customer, laban-laban sold out. Isa lang katawo siguro mabakal. Kung mahilig ka bala sa pag-design, Okay. para da tanan posible nga kaya ang goal sang DSWD hambal gina ni Director Stemper sa niya ang challenge subong within 3 days nga kabay pa kung tanan nga naka-display maubos bakal para hindi na sila mga regaliwat balik sa ila sa mga lugar halimbawa may taga Mindanao, may Maropa, Luzon, tigin karga pa nila na mo. So pagbalik kung hindi mabakal, ikarga mo naman liwat. So ang challenge nga maubos ina sa baligya o kung gamay na lang ila dalon nga pauli. Pero bala naton nga sa mga wala pa kabalo da sa mga ginabaligya kung makadtuan na nila subong ara ng mga best products kay hindi na iya pag-showcase sa rehiyon kung pigado ang guwa sinadang pinaka-best halin sa nagkalain-lain nga rehiyon among gindala dira for display, Paul. Okay. Del, madamugid nga salamat. Amo na madulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Madamo nga salamat Janelle Baclay sa report no. So kanami sa mga produkto nga pwede gid mabakal kag nagabakal gani kita sa mga malls dapat suportahan ta ang ining mga ginauhimo sa mga 4-piece beneficiaries naton. Balaan mo sang una may ara gid nga mga 4-piece kati gid no may hindi tanan may ara gid nga ti way nila ginagamit sa insakto nga kwarta ang pundo ginatag sa ila area deserving gid ining mga beneficiaries and we hope na suportahan ta sila kadto kamo sa Iloilo Provincial Capital antaw kamo didto sa mga pwede yung mga mabakal no pangregalo pasalubong suportahan ta ining mga ordinaryo nga tawo nga nagapaninguha para sa ila tagsa ka pamilya. Minutos makalikan sa takdang alas 2 sa hapon.
Makaupod naton sa piyak nga linya, muna gina-mention naton kina sa inyo, no? Ang honest driver, tricycle driver from the province of Guimaras. Muna nga mga istorya dapat mapalap na ginato, no? Di bangod nagasirbi ning ehemplo. Maayogit nga ehemplo sa komunidad. Tapos gid na balik niya ang nakita niya nga coin purse sa bahin sang Rizal, Hordan, Guimaras. Makaupod ta sa piyak linya si Sir Aaron Amata, tricycle driver halin sa barangay Poblasyon, Hordan, Guimaras. Sir, welcome sa Radyo Pilipinas. Mayong aga, sir. Mayong hapon, sir. Sir, may natulid kung sa tanong. Sir, first of all, nalipay kita, no? Sa sining ginhimo mo, kag damo gid sang pabutyag man sang pagpanginmulahan sa imo, sir. Kati gin sa ikaw ka honest driver, sa ding balik mo ining coin purse nga nakita mo, balor masobra 10,000 pesos. Anong Sir, yes, sir. Anong nakita, anong napinsar mo kay ina, sir? Paano mo ni nakita kay ina ining coin purse? ano naman sir, doon na coincidence ng bago ko nalugit. Tapos, balikan ko, pagtingin ko na sipatan ko na may coin purse. Okay. Ano ko na, tignan ko ng pag-yut ko. Sabi ko, gani, dalawang nangon, yung tsura, ano lang mo, dinaryo lang naman sa lubnan. Pagbukas ko, matulog na mo sa kortang unod. Siya doon na katalakaman ko nga, yung sikte ko nga, may karga ko, dito sa mga tao, deliver ko sa ng karga, tapos, nagbalik ko din sa work, yung post ko ba yun? Okay. Okay. After mo post, sir, gin-turnover mo ang Wala pa na pamilang nila ko na matematiko istorya. Tapos ang ito na paglabot ko sa wife na katargin sa may food court, na matematiko istorya na nagdala ang karka, yung pamangkot ko kung sila, kung pinana na ano ba, ang valor, pila ko nang ginisir. Ang nabatihan ko ito na tinat ako. Okay. After sa to, sir, ano dayon ang ginimo mo? Ang passport ko dire, naka-mention with sa mga bayan ko nila pangitagod, pero dilaan ko nung worth 10,000. Ang senaryo na ari ko nila sa pantalan na wala ang garta, kaya nila rin ko doon siguro, hindi ko mo ni kay ato daan, nabigit niya, tapos ari sila kung nila kung paano nabigit ang garta. Okay. Lain pala. Tapos ang hindi na-post ko siya, na-post ano itong babae, taga-tigil, mga madulaan kwarta, ang identification sa luglan mo. Kaya ko ba, may mga first, mga pouch, mga political form, sa video underneath. Kaya ko saan mo nakita ko kwarta. So liga mo naguro, pakita mo picture. Sa liga, hindi pa mo pakita, ano pabalik, test safety ka, pagkatang nakaling na kung may pag-identify tanay siya. Sakto, sir. So, may tambal sa task force. Kaya matulong, dahil pinakapunta ko sa tourism, kaya brand ko na report. Tapos, ano na po, dugo-dugo, nagabot na to si ma'am ng tangiyagid. Nag-identify agad, nag-identify sa kanya, turog ko to sa kamay kong pagkakita sa kortanga na widget. O gani. Oo, no? Kag inog pa check up. Oo, hindi pa lang yung trindahan na pato ko na sa nalakas to kay Portantin Kitama. Sus Mariosep. Mayogid kay nakita mo, sir. Anong pagkita mo to, sir? Why gid yan nagsulod sa pinsar mo nga taguon ko abi na kay siyempre subungan simpo. Pigado. Pagkita ko din na lang, number one din na, yung safety ko din ang kwarta, kay saling ko, nagkagiyagan mo. Oo, saling ko, hindi ko lang butang sa bulsa, kay basagin na ang kartang course, ang pouch, yung butang sa talbas, sabi dito lang, ano yung talbas, at least, safety ko siya, hindi sa mga tula, hindi sa makwa. Kaya matuloy na nag-post ko, picturean ko, post ko kung sino ni Bing, kasi yun, pagkitaalan niya sa pandalan mo. Pero
pero wala ka naman sunod sa isip ko. Sabi ko, yung kabanata ko na tag-iya mo, tapos hindi ako, ang dami, hindi na tag-iya ko, basta korka nga na video. Kung yung tag-iya ko na, basta kong imot mo. Oo, sakto gid na sir kasi sa pag before mo pagani yung turnover, gin post mo na subot silingon sir aron yung sa imo gid pinsar ngati ibalik ko gid niya akon. Magod mo na sir, kaya gusto ko daan, ako ang karpidan dito, alam mo po, ano nga, nang ginawa mo, nang tao mo, yes. Nagbahan mo, Karma gid sir. oo, karma kasi na, dalawang mo gina. Curious ako sir, pila ka bilog imo nga bata ano kag obrasang imo nga asawa? Ang sawa ko sa Pilipinas, sa balay lang sa ilang sobra, na housewife, full-time. Ako, full-time tricycle driver man. Tagang ako nga nakakaunsulan ko grade 7. Okay. Palaki, yung kadua, principal pa lang siya. Tatlo ka tuwid, babae. Okay, duha sir. Oo, duwa lang. Nay, okay. And I'm sure sir proud gid ang pamilya mo sa imo no sa ginhimo mo. Di gid sir damo gid sini ang nalipay no kay ti subong sir ari no damo sang issue sang korupsyon sa Pilipinas ang amo ni nga simple nga ginhimo mo sir magaserbi ni nga inspirasyon sa kadam-an nga ti dapat apisar nga ti way man kita sang bastante sa aton nga pangadlaw-adlaw dapat ibalik kit kun anong hindi para sa aton. Sakto ko lang sa ito, yung ginawa ng papalusan ng tanan. Kagti, sir, nakita ko gani, based sa, sa mga comments, hindi man kamuliwan sini kuno sir? Yan, sir, pakaduwa ako yun sa noon. Ang tatay, ang kagnanay, kung pa kayo sa yun. Okay. Na coincidence pag ito, iyan yung galuto sa kaitama, yung importante dito sa iyan mo. O gani kag sa sining pagbalik mo sir kamusta anong sang pag-istoryahanay niyo sang imong asawa Wala po kabuli sir, chat lang sa to, share dyan lang tong post, nangyayag, ano din. Ako ko naman, pumanggot pa mga wala ko din natin ito ng mga sabi. Napo, kaya naman po yung ganito lang, kaya isa pa, hindi man iwan sa ako ng nabilaan sa mo. Kag sa mga muna sir nga hitabo sir ang blessing magabalik na sa imo hindi man na siguro subong or sa ibang adlaw magabalik mo sir sa bagay ngati wala mo gina expect kiti basta gaubra ka sang kaayuhan sigurado gina mabalik kina sa imo. Sir. Okay. Sir, Sir Aaron, basi may mga gusto ikaw nga tamyawon, may mga gusto ikaw dira nga i-shout out sa mga kauturan na dira sa probinsya sang Guimaras nga nagapamati. Shout out ko lang din mga driver dira sa Pantalan sir, wala na rin din sila kabate. Alam na ang pamilya ko sila. Ang mga pamilya, tutod ko to sa Manila. Okay. Kag sir, basi may mga gusto ka man nga anong masiling mo no sa aton nga mga tagpalamati sa sining pagbalik mo no sa sining coin purse kag ti isa ka maayo gid nga binuhatan na Sir Aaron. Ginawa naman sa kita kanan na struggle mo to sa pagtuod kulang sa financially. Pero isa mga ganun na bagay or nakuha mga bagay dapat i-brand tayo ng tsakto kay kung nasa piyak ang ginawa ng target mga set na tayo sample sa atong sigatawo mga listing dito mga sama budlay ng obrahon dito sa kalibutan pero dako lang balik siya kung i-obrahon talang eksakto. Sir, pila ka na gani ka tuig naga biyahe tricycle? Biyahe, siguro naman since 2016 sa rin. Mga 9 years na. Sir. Sa 9 years mo as tricycle driver, mga makapila ka beses mo na ning na-experiencehan abi nga ti butang tabi may mabilin or may sa dalan sir may mga na-experiencehan ka pa sini aside sa sining pagbalik. Yung kabilin like mga tayo papeles gamay wallet bago
first time ko lang yun sa kwarta. First time ko lang yun cellphone, hindi wala pa yun ng cellphone, pag kwarta, wala pa yun naman pala yun. Na importante sir ngati sa imo yung panimuot ano gidya mayo gidya kagti I hope sir magdamo ang pareho sa imo no nga magubra gidya sa insakto all the time Sir Aaron. Sabay pa sir Okay. With this madam. Sir, yung tower sa inyo, station sir. Yes sir. God bless, God bless. Madam gid salamat kay Sir Aaron Sige sir. Mata ang aton Sige sir. honest driver halin sa Banwa sang Hordan Guimaras. Lipay gid kita nga pa-share naton ang ining balita sa inyo. Ang amo ni nga mga kaayuhan damo gid sang ma-inspire. Kung na gani kinahambal ko, mayo pa gani ning utod ta sa probinsya sang Guimaras kaysa sa bandera ngati. Kadako sang ginakuha nila ya. Ginatunto kita nila ya harap-harapan sang sining mga investigaran subong. Pare, minado si sir. Ati bisan nga financially ginatingwaan man nila, pangadlaw-adlaw nila. Pero lagi diyan nagsulod sa pinsar niya nga kwaon ng kwarta. First time niya nga makakita sa amuto no sa nga may mawigit or may madulaan sa 9 years niya nga pag biyahe sa tricycle. May mga gakabilin, mga papeles, mga payong na balik banday. Hindi na mo makita na ang honesty ara gihapon sa aton. Ang balya gani mamudlay, magubra sang insakto pero kung nagapangamuyo lang kita, sigurado gid na yang insakto gid nga desisyon ang mahimo ta. Insarabla, Gisbel. Ginano lang to gali, ginprenda lang to galing ginprenda lang to gali ang kwarta. Baga nagprenda siya para makakwarta sa amuto kay para nga ipatsyot. Bay pa nga madamo pagid sang mga amusin ni pareho kay Sir Aaron Amata taga Poblasyon Hordan Guimaras. Muna gani o siya nag-expect isang balik kay ang yaman lang ginaisip mo magubra sa insakto maabot kinayang adlaw ati may maayo man nga balik sa imo sa iban nga bagay sa mga times kiti wala mo gina-expect magabalik gid na sa imo. Pero kung magubra ka naman sang kalainan ati ano ba lang i-expect mo nagubra ka sang kalainan balikan ka sang kaayuhan no oblis ka no posible ginaya may karma naman na yan. Pareho ni sa mga ginahimo sa aton bala. Pareho ni sa ginahimo sang iban bala ngati. Pareho sina mga pagpanunto nila sa pagubra sang mga projects. Dira pa lang. Maabot niyang time yung mabalikan ni sila tanan. Ano lang dapat ni naton paguntatan ang ining problema sa korupsyon. Kaya balaan buo kung ma-resolve naton ang ining problema nagapati kita nga damo pagid nga services ang ma-avail sa mga pumuluyo naton. Kitik ko ng kickback abi nagalabot sa tag 60-70% kung mautod naton ang ina nga problema magabalik ina sa tao.
magabalik ina sa mga services na kinahanglan sa tagsa ka Pilipino. Kapos lang ang ba doon, no? Pero aminado kita nga mabudlay na. Dapat magbuligay lang kita para nga di matap na ang problema sa korupsyon. minutos makaligan sa takna ang alas 2 sa hapon. Maghahatag lang kita sa pila ka mga pahanumdo, magabalik lang ang programa Bantay-Bantay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tayo ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Mikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just 3 of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, quick, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato?
Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Sana'y tinaki ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pag-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amay Paris, amay araw, ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ang violence against women and their children of VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. It's a leap of faith, actually more like a 3-step and its way. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa 3 pintakasing santo. The 3 saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Senora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, 1 day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilunawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the 3 saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the 3 saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious
processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day. And yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando. And just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Uy, Julie! Saan ang video ni Elma? Parang tulalong-tulala ka dyan. Mama, tulungan mo ako. Akala ko tita mo. Tumawa naman ako. Tapos sarap niya ako. Anong gagawin ko? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now, it's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. 48 minutos, makalikat sa takna alas 2 sa hapon. Padayon kamo nga nagapamati diri sa gyapon sa programa Bantay Banwa. Kabiyanan nagapabilin nga Medical Center Chief sa Western Visayas Medical Center si Dr. Joseph D. Nicolo. Sa ndigilino sa nangin official statement sa Department of Health Central Office pagi kay Assistant Secretary Albert Domingo. Ilaman gin kumpirma nga nakabatong sila sa reports na tuwi sa mga kaso ginpasaka sa opisyal sa Office of the Ombudsman kag Civil Service Commission. So kay Asek Domingo may ginasunod nga proseso sa kung paano i-handle ang sitwasyon sa mag-agi ni tanan sa due process. Nangin mainit nga topiko ang reassignment ni Dr. Joseph D. Nicolo sa Labuan General Hospital sa Zamboanga City bangod sa ginaligar pagpasilabot sa isa ka lady official. Minutos makaligat sa takna ng alas 2 sa hapon. Mga kabiyanan ng iban pagit yung mga balita patpato na ito sa masunod edisyon sa programa Bantay Banwa. Ginatamyaw ta sa mayong hapon ang mga nakatutok sa aton nga pangpangalagad. Patrick John Nieves, si Eden Gloria Gonzaga Garmay, si Tita Amalia Cubita sa Miagao, si Gracia Yan Aba, ag si wifey no sa Gimaras mayong hapon gid. Kag sa nga nagupod sa aton subong hapon, madamog gid nga salamat. Salamat taman aton mga kaupdanan sa technical side. Engineer Roy Louis kay sa studio sa transmitter, Mr. Vermor Aventura. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.